Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon buong sandaigdigan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kaniyang ngalan. Ipahayag ang kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid. Inilapit sa tao at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan niya. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailap. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya pinatulog ng Panginoon ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang itatawag sa kanya sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa sapagkat sila'y nagiging isa. Kapwa sila hubad, gayunman hindi sila nahihiya.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asaway parang ubas na mabunga. Bagong tanim na olibo, sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sinuman, kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sa kababaan ng loob, dinggin ang salita ng Diyos upang kayo ay matubos. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtungo si Jesus sa lupain ng Tiro at tumuloy sa isang bahay doon. Ayaw sana niyang malaman ni Numa na naroroon siya, subalit hindi gayon ang nangyari. Ang pagdating niya ay nabalitaan ng isang inang may maliit na anak na babaeng inaalihan ng masamang espiritu. Pumunta siya agad kay Jesus at nagpatira pa sa kaniyang harapan. Ang babaeng ito ay hentil, tubo sa Sirofenica. Ipinamanhik niya kay Jesus na palayasin ang demonyo na nasa kaniyang anak. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangang busugin muna ang mga anak. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta mang nasa ilalim ng hapag ay naninimot ng mga mumong nalalaglag ng mga anak. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, dahil sa sinabi mo, maaari ka nang umuwi. Iniwan na ng demonyo ang iyong anak. Umuwi ang babae at naratnang niya sa higaan ang bata. Iniwan na nga ng demonyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Tunay nga pong kay buti ng Diyos dahil ngayon tayo ay nagkakatipon-tipon bilang isang pamilya ng mananampalataya na nagbibigay ng ating papuri at parangal sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. At sa ating mga pagbasa ngayon, mga kapatid, makikita po natin dito ang halaga, ang kahalagahan ng relasyon
ng pakikipag-ugnayan. Dito natin rin makikita ang pagiging bukas ng Diyos sa mga relasyon. Sa ating pong unang pagbasa, narinig natin ang magandang salaysay o kwento patungkol sa paglikha ng babae. Ito'y nangyari matapos mapansin ng Diyos na hindi mabuti para sa isang tao na unang niyang nilikha na si Adan, na isang lalaki, ang mag-isa lamang. Kaya naman, ang Diyos pagkatapos nun, nilikha niya agad ang babae bilang kaniyang makakasama at magiging katuwang sa buhay. Itong babaeng ito ay katulad ng lalaking ito. Buto sa buto, laman ng aking laman. Ganon ang sinabi ni Adan nang makita ang babaeng ito na katulad niya. Kaya naman po mga kapatid, makikita po natin dito ang kahalagahan din ng sagradong relasyon na meron po tayo sa ating mga mag-asawa na nandirito ngayon at mga nakikinig ng banal na misang ito. Itong relasyon na ito ang pakikipagkaisa ng babae at sa lalaki. At gayon din po mga kapatid, sa kwentong ito, binibigyang diin na talaga din na ang mga tao ay nilikha para makipagkaisa, para sa pakikipagkaisa, upang mamuhay sa kapwa ng may pagsusuporta, paggalang at pagmamahal. Yung paglikha po ng Diyos kay Eva para kay Adan ay nagpapakita ng pangangalaga ng Diyos sa pagbuo ng isang balanse at maayos na mundo kung saan ang sentro po ay walang iba kundi ang pagsasama-sama at ang pakikipagkaisa. Pagsasama-sama at pakikipagkaisa, hindi po kanya-kanya. Hindi tayo nagkakanya-kanya. Kaya naman po tayo'y pinapalalahanan na tayong lahat ay kinakailangan magkaisa at hindi magkanya-kanya, magsolo-solo sa buhay. Dahil kapag nagkakanya-kanya po tayo mga kapatid, nawawala yung ating pakikipag-ugnayan at pakialam sa ating kapwa. Ang ating iniisip na lamang ay ang ating sarili at binabaliwala na lamang po natin ang ating kapwa. Kaya naman po kung tayo'y nagkakaisa, dito tayo'y dinadala sa pagtutulungan kung saan ibinabahagi natin at ibinibigay natin kung ano ang mayroon po tayo para sa ibang tao, lalo tigit ang ating sarili sa pagtulong para sa iba. At gayon din naman po mga kapatid, sa ating unang pagbasa, dito ninanais ng Diyos na makasama lagi ang tao at sa pamamagitan ng pagsasamang iyon, tayong lahat ay inaanyayahan sa isang komunidad sa pakikipag-ugnayan natin sa isa't isa. At sa ating ebanghelyo naman po, nakita naman natin ang pakikipag-ugnayan ni Jesus sa babaeng hentil na naghahanap ng pagpapagaling para sa kaniyang anak na babae. Sa una, tila'y sinusubok ni Jesus ang babaeng ito. Kaya naman sinabi ni Jesus sa babaeng ito, pabayaan mo nang pakainin ng mga bata sapagkat hindi makatarungan na kunin ang pagkain ng mga bata at itapon sa mga aso. At sa kabila ng malupit na pahayag na iyon, ang babae na hindi napigilan ay tumugon ng may pagpapakumbaba at ito ay kanyang sinabi, Ginoo, maging ang mga aso man sa ilalim ng mesa ay kumakain ng mga mumo ng mga bata. Ang kaniyang pananampalataya, mga kapatid, at ang pagpupursigi ay kinahangaan ni Jesus at pinagbigyan ni Jesus ang kaniyang kahilingan na pagalingin ang kaniyang anak na babae. Kaya naman po dito mga kapatid, makikita po natin
ang kahalagahan ng pagtitiwala sa isang relasyon, sa isang samahan, sa pakikipag-ugnayan natin sa ating kapwa. Dahil kung puro pagdududa tayo at wala na yung pagtitiwala, madaling masisira ang ating relasyon na meron tayo sa ating kapwa o di kaya'y sa inyong asawa. Kaya naman po mga kapatid, sana palagi nating unahin yung pagtitiwala natin, yung pagbibigay natin ng ating tiwala sa ating kasamahan, nang sa gayon, sa pagtitiwala natin, patuloy tayong lumago. Pero mga kapatid, ang paalaala din sa atin, bilang mga tao na tumanggap ng pagtitiwalang iyon, kinakailangan na hindi natin dapat sirain ang pagtitiwala ng ating kapwa o di kaya ng inyong asawa. Kinakailangan alagaan natin yung pagtitiwala na iyon nang sa gayon, yung pagmamahalan na meron kayo sa inyong relasyon ay lalong umusbong, lalong mamutawi sa inyong pamilya o di kaya sa inyong komunidad. At bukod pa dito mga kapatid, sa pagtitiwala, napakahalaga din sa relasyon ang pagpapakumbaba. Pagpapakumbaba na kung saan kapag tayo'y nagkamali, handa tayong aminin at pagsisihan ng ating mga kapagkakamali at humingi ng tawad sa ating kapwa o sa mga nagawa natin ng pagkakasala. Itong pagpapakumbaba na ito, mga kapatid, ay nagpapakita din na kahit sinong tao na nandirito ngayon, panigurado, tayong lahat ay makakatanggap din ng pagmamahal ng Diyos. Ito yung pagpapakumbaba na pinakita ng babaeng hentil, na kahit alam niya sa sarili niya, hindi siya kabilang doon sa lahing pinili ng Diyos, the chosen people of God. Siya dahil siya'y isang hentil, nanggaling marahil sa isang pamilya na pagano. Pero gayon paman, nandun pa rin, hiningi niya pa rin ang tulong ni Jesus. Kahit na alam niya siya'y babae, na mababa ang tingin sa lipunan ng mga tao, gayon pa rin, hindi siya nagpatinag at lumapit siya sa Diyos, nagpatira pa at nagmakaawa upang tulungan siya ng Diyos. Kaya naman po mga kapatid, ipinapakita ng babaeng ito sa ating ebanghelyo na ang biyaya ng Diyos ay umaabot beyond the Israel, no? Kahit hindi siya kabilang sa lugar na iyon, sa mga taong pinili ng Diyos, dahil yung biyaya ng Diyos ay para sa lahat, sa mga taong naghahanap ng may pagpapakumbaba at pananampalataya. Kaya naman po mga kapatid, sa kwento na ating narinig sa ating unang pagbasa at sa ebanghelyo, ito po ay pagpapaalala sa ating lahat ng pangkalatang pag-ibig ng Diyos at ang kahalagahan ng relasyon. Hindi tayo nilikha para mag-isa, para magkanya-kanya, kundi upang mamuhay sa pakikipagkaisa, pakikipag-ugnayan sa ibang tao at sa ating Diyos. Bukod dito, ang komunyon, ang komunidad na ito ay hindi limitado ng mga ng hangganan ng kultura, lahi o katayuan. Ang pag-ibig at biyaya ng Diyos ay makakamit ng lahat ng mga naghahanap sa Kanya ng may pagpapakumbaba at bukas na puso. Kaya naman po mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagninilay ngayon, magandang tanungin natin ang ating mga sarili. Paano natin binubuo at inaalagaan ang ating relasyon sa iba? Handa ba tayong makinig sa mga pangangailangan ng mga taong maaaring iba sa atin, maaaring hindi natin kapamilya, hindi natin kadugo, o hindi natin kakilala, gaya ng ginawa ni Jesus?
isang hentil na lumapit sa kanya, pero gayunpaman, kanyang tinulungan at pinakinggan. Kinikilala din po ba natin, mga kapatid, ang kahalagahan ng pamayanan sa ating buhay, gaya ng ipinapagawa sa atin sa unang pagbasa? At higit sa lahat, mga kapatid, nagtitiwala ba tayo sa tulong at katapatan ng Diyos? Nabatid natin na siya lang ang laging naroroon sa ating relasyon. Siya'y kasama natin na ginagabayan tayo tungo sa mas malalim na pagmamahal at pag-uunawa. Kaya naman po, mga kapatid, sa pagpapatuloy natin ng ating banal na misa, hingin natin ang grasya at biyaya ng Diyos na nawa tayong lahat ay magkaroon lagi ng relasyon na nakaugat sa pag-ibig at pananampalataya. At nawa, biyayaan din tayo ng Diyos ng lakas ng loob na hanapin lagi ang Diyos ng may kababaang loob at pagtitiwala, tulad ng babaeng hentil sa Ebanghelyo, at na alam lagi na naniniwala tayo na sasalubungin tayo ng Diyos ng may awa at pagmamahal sa ating buhay. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko, mga kapatid, binuwag ni Jesucristo ang padera naghihiwalay sa mga Hudyo at Hentil bilang isang sambayanan ng iisa, bago't walang hanggang tipan. Manalangin tayo sa Amang nagbubuklod sa atin sa bawat intensyon ng ating sasabihin. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Ang simbahan sa buong daigdig, naway maging daluyan ng awa, kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Bilang komunidad ng mananampalataya, naway hindi tayo magkahati-hati dahil lamang sa mga simple o walang kwentang dahilan ng away at hindi pagkakaunawaan. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Ang mga inang nagiging balisa at nag-aalala tungkol sa kalusugan ng kanilang mga anak, naway huwag makalimot na tumawag kay Jesus para sa tulong at ginhawang kinakailangan. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Ang mga may sakit at mga naghihingalo, naway makatagpo ng kaginhawahan sa Diyos ng pag-ibig at awa. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Ang mga yumaw na sa buhay na ito, naway magbunying walang hanggan sa tahanan ng Diyos Ama sa kalangitan. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Makapangyarihang Diyos, aming kalungan at lakas, nais mo na kami ay maging iisang sambayanan, maging bukas nawa ang aming kalooban sa pangangailangan ng iba. Iniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
ang maihandog sa iyo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan aming iaalay ang tinapay at alak, lasag ng aming buhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aahin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paghiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos sa ngapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig.
Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pakintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na communion, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sinong makapaghihiwalay sa ating
sa pag-ibig ni Kristo. Sinong makapaghiwalay sa akin sa pag-ibig ng Diyos? Paghihirap at kabighatian, pag-uusig o gutom o tapat, at kahit na ang kamatayan, walang makapaghiwalay sa akin sa pag-ibig ng Diyos. Sino makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sinong makapaghiwalay sa akin sa pag-ibig ng Diyos? Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkait inuming pagkakaisa ang ibinigay, kami niloob mong mapakinabangan. Kaisa ni Kristo kami naway makapamuhay, upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawan namin ng iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan
Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.